Magandang araw sa inyong lahat. Tawagin niyo na lang akong Marga. May gusto lang sana akong ikwento sa inyo na nangyari sa akin noong nakatira pa ako sa isang maliit na bayan sa may bandang norte. Doon ako unang nagtrabaho pagkatapos kong makapagtapos ng pag-aaral. Maganda naman yung lugar na yon. Tahimik, maliwalas, malinis yung hangin at mababait yung mga tao. Pero sa tuwing naaalala ko yon, kinikilabutan pa rin ako dahil sa nangyari sa akin doon. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang tunog na nanggagaling sa may bintana ng kwarto ko. Parang may kumakamot sa may salamin. Tapos may naririnig din akong ungol na parang galing sa isang hayop. Kinabahan ako kasi parang hindi normal yung tunog. Pero inisip ko na baka may sangalang ng puno na tumatama sa bintana. O baka may pusa lang na gumagala sa labas. Pero alam mo yung pakiramdam na parang may mali talaga? Kinabukasan, chinek ko yung bintana. Wala naman akong nakitang sanga or kahit anong bagay na pwedeng tumama doon. Nung gabing yon, narinig ko ulit yung kumakaskas na tunog. Sinubukan kong hindi pansinin pero hindi ako makatulog. Kinabukasan, tinanong ko yung mga kapitbahay ko kung naririnig din ba nila yung tunog na yon. Pero sabi nila, hindi naman daw. Inisip ko na baka ako lang talaga yung nakakarinig. Baka may pusa lang talaga na gumagala sa labas ng bahay ko. Lumipas yung mga araw at hindi pa rin nawawala yung tunog na yon. Nagsimula na akong matakot. Sabi ko sa sarili ko, kung pusa lang yon, dapat hindi na yon babalik sa tuwing pinapalayas ko. Pero gabi-gabi, naririnig ko pa rin yung kumakaskas na tunog sa may bintana. Sinubukan kong harangan yung tenga ko ng mga unan. Nagpatugtog ako ng musika pero kahit anong gawin ko, rinig na rinig ko pa rin yung tunog na yon. Isang gabi, hindi ko na napigilan yung sarili ko. Tumayo ako sa kama at pinuksan yung ilaw. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko yung mga anino na gumagalaw sa likod ng kurtina. Tapos, naramdaman ko yung malamig na hangin na pumapasok sa kwarto ko. Parang may nagbukas ng pinto o bintana. Kinabahan ako. Lumapit ako sa bintana at binuksan ko yung kurtina. Wala naman akong nakita pero naririnig ko pa rin yung kumakaskas na tunog. Sinara ko yung bintana pero kahit nakasara na yon, pumapasok pa rin yung malamig na hangin. Tapos, naririnig ko pa rin yung tunog. Nakabukas yung ilaw pero hindi ko pa rin nakikita kung ano yung kumakaskas sa bintana. Bumalik ako sa kama at pinatay yung ilaw. Nakatitig lang ako sa bintana habang hinihintay na mawala yung tunog. Pero hindi talaga yun nawawala. Naging obsesyon ko na yung tunog na yun. Hindi na ako makatulog ng maayos. Tapos sa trabaho, wala na akong focus. Parang kahit saan ako magpunta, naririnig ko pa rin siya. Nakakabaliw na eh. Ilang linggo na yung nakalipas pero naririnig ko pa rin yun gabi-gabi. Hanggang sa isang gabi, sabi ko sa sarili ko, kailangan kong harapin kung ano man yung kumakaskas sa bintana ko. Tumayo ako sa kama at binuksan yung ilaw. Tapos binuksan ko yung kurtina. Nakita ko yung itim na bintana. Wala akong makita sa labas, pero naririnig ko pa rin yung tunog. Hinawakan ko yung salamin at doon ko napansin na may kumikislap na bagay sa labas. Nung nilapit ko yung mukha ko sa salamin, nakita ko yung isang pares ng mata na nakatitig sa akin. Kumikislap yun sa dilim, parang mga mata ng hayop na gutom na gutom. Grabe, sobrang nakakatakot, parang nanunuot yung tingin niya sa kaluluwa ko. Napaatras ako at napasigaw. Tumakbo ako palabas ng kwarto at hindi na ako bumalik doon. Doon ako natulog sa sala. Kinabukasan, doon ko na-realize na may nilalang na nagmamasid sa akin mula sa labas ng bintana. Kaya pala kahit anong gawin ko, hindi nawawala yung tunog na yon. Dahil hindi naman talaga yung tunog na nanggagaling sa bintana, kundi tunog na nanggagaling sa labas. Bumili ako ng mga kamera at nilagay ko yun sa bawat sulok ng bahay ko. Sabi ko, makakakuha din ako ng ebidensya ng nilalang na yon. Sa mga video makikita na may isang nilalang na gumagala sa labas ng bahay ko.
Hindi malinaw yung itsura niya dahil parang nagiging malabo yung video kapag lumalapit siya sa camera. Pero makikita mo na naglalakad siya sa paligid ng bahay ko. Tapos, tumitingin siya sa bintana ng kwarto ko. Sa isang video, makikita mo na nakatayo siya sa may bintana habang natutulog ako. Doon ko na-realize na hindi lang ako nag-i-imagine. Totoo yung tunog na naririnig ko. Isang gabi nagising ako dahil nasa labas ako ng bahay. Nasa gitna ako ng niyebe at nakatayo sa harapan ko yung nilalang na nakikita ko sa mga video. Hindi ko maipaliwanag yung itsura niya dahil parang nagiging malabo yung paningin ko sa tuwing tinitingnan ko siya. Pero alam ko na nakatitig siya sa akin. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Hindi ko alam kung bakit ako nasa labas ng bahay. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Tapos, inabot niya ako ng kamay niya. Nakita ko yung mga malalaking kuko niya. Akala ko papatayin niya ako. Pero hinawakan lang niya ako sa braso. Ang sakit ng hawak niya parang may apoy na dumadaloy sa balat ko. Hindi ko maintindihan kung bakit ganun kasakit, pero ramdam ko na parang may kung anong masamang nangyayari sa loob ko. Sumigaw ako ng sumigaw, pero parang hindi niya ako naririnig. Hinawakan niya ako sa leeg. Tapos nawalan ako ng malay. Nagising ako sa kama ko. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero nung tignan ko yung braso ko, may sugat ako na parang kagat ng aso. Hindi ko alam kung ano yung nangyari. Pero simula nun, hindi ko na narinig yung kumakaskas na tunog sa bintana. Pero kahit na wala na yung tunog, nararamdaman ko pa rin yung malamig na hangin na pumapasok sa kwarto ko. Kahit nakasara lahat ng pinto at bintana, nararamdaman ko pa rin yun. Takot na takot ako. Pakiramdam ko may nagmamasid pa rin sa akin. Kahit nasa syudad na ako, parang may mga mata pa rin na nakatingin sa bawat galaw ko. Tuloy, hindi na ako mapakali kahit saan. Kaya naman, lumipat ako sa isang malaking syudad para makalimutan yung nangyari sa akin. Pero hanggang ngayon, sa tuwing may maririnig akong kumakaskas na tunog sa bintana o kaya naman ay malamig na hangin na pumapasok sa kwarto, kinikilabutan pa rin ako dahil naaalala ko yung nilalang na yon. May nakilala akong matandang lalaki na nagkwento sa akin ng isang karanasan niya noong kabataan pa niya. Ang sabi niya sa akin ay hindi pa niya ito na ikukuwento sa kahit na sino dahil sa takot na baka hindi siya paniwalaan. Pero dahil nalaman niya na may malubha siyang sakit at malapit na siyang bawian ng buhay, ay naisipan niyang sabihin ito sa akin. Noong kabataan daw niya ay isa siyang tanod sa barangay nila. May mga naririnig daw silang kwento noon tungkol sa isang nilalang na tinatawag na tiktik. Noong mga panahon na yon ay hindi pa raw uso ang mga aswang na yan. Kaya hindi nila alam kung ano ang tiktik at kung ano ang ginagawa nito. Nalaman lang nila na ito ay isang uri ng aswang na kumakain ng sanggol sa sinapupunan ng ina. Isang Pasko raw ay nagulat sila ng pamilya niya dahil may naririnig silang kaluskos sa bubungan ng bahay nila. Takot na takot daw ang mga kapatid niya at mga magulang dahil baka raw tiktik ang nasa bubungan nila. Pero siya ay nagtapang-tapangan at sinabing siya ang aakyat sa bubungan para tingnan kung ano ang kaluskos doon. Nagdala siya ng itak at saka umakyat sa bubungan nila. Pag-akyat daw niya ay wala naman siyang nakita. Tanging mga sanga lang ng puno na tumatama sa bubungan nila ang narinig niyang kaluskos. Nung gabing iyon ay may nakasalubong siyang matanda na hindi niya kilala. Nilapitan daw siya ng matanda at sinabihan na maging handa dahil darating na ang tiktik. Bago pa man daw siya makapagtanong ay umalis na agad yung matanda. Hindi siya mapalagay nung gabing iyon dahil naisip niya na baka hindi kaluskos ng mga sanga ang narinig nila sa bubungan. Baka totoong may tiktik nga roon. Ilang linggo ang lumipas ay may kumalat na balita na may buntis na babae ang nawawala sa barangay nila. Takot na takot daw ang mga tao noon.
dahil baka nga tiktik ang kumuha sa buntis na babae. Nag-organisa sila ng paghahanap sa buntis na babae. Hinati nila ang barangay sa ilang parte at bawat grupo ay may nakatokang lugar na hahanapin. Yung grupo nila ay sa Kakahuyan na bahagi ng barangay naghahanap. Halos maghapon na raw sila sa Kakahuyan pero hindi nila makita yung buntis. Ang natagpuan lang nila ay yung damit nito na may mga mantsa ng dugo. Pauwi na sana sila dahil madilim na at wala naman silang natagpuan. Pero bigla silang nakarinig ng sigaw ng babae na humihingi ng tulong. Nagtakbuhan sila papunta sa pinanggagalingan ng sigaw. Doon nila nakita yung tiktik na tinutukoy ng matanda. Nakaupo ito sa isang malaking bato, yung mga mata niya parang nagliliyab sa dilim. May mahahabang kuko, parang mga espada, at nakasuksok sa tiyan niya ang isang tao na kinikilala nila na nawawalang buntis. Kinakain ng tiktik ang buntis habang nakatingin sa kanila at nakangiti. May mga nakasama siya na lumaban sa tiktik. Pero pinigilan niya ang mga ito. Sinabi niya na tumakbo na lang sila dahil hindi nila kaya ang tiktik. Pero hindi siya pinakinggan ng mga ito. Nagtakbuhan yung mga kasama niya papunta sa tiktik. Siya naman ay tumakbo palayo dahil natakot siya. Ramdam niya yung kaba sa dibdib niya para bang may pumipigil sa hininga niya. Gusto niyang bumalik para tulungan yung mga kasama niya. Pero nangingibabaw yung takot. Habang tumatakbo ay naririnig niya yung mga sigaw ng mga kasama niya. Isa-isa raw niyang naririnig yung mga boses ng mga ito hanggang sa wala na siyang marinig kundi yung tiktik na tinatawag siya. Nagising na lang siya sa ospital. Nakita niya yung kapitan nila at tinanong niya kung nasaan yung kaibigan niya na si Cardo. Ang sabi ng kapitan nila ay siya lang daw ang nakauwi. Lahat ng kasamahan niya ay pinatay ng tiktik. Yung mga katawan nila nagkahalat sa lupa. Parang mga manika na iniwan lang. Hindi mo maalis sa isip yung itsura nila, nakakatakot talaga. Nalaman din niya na yung matanda na nagbigay ng babala sa kanya ay tatay pala ng tatay ng nawawalang buntis. Kaya pala alam nito na darating ang tiktik kasi may connection siya sa mga biktima ng nilalang na ito. Hanggang sa pagtanda niya ay tanod pa rin siya sa barangay nila. Pero sa tuwing sasapit ang Pasko ay may takot pa rin sa puso niya na baka bumalik ang tiktik. Para bang may anino na laging sumusunod sa kanya. Hindi siya mapakali kahit na anong gawin niya. Bago siya pumanaw ay sinabihan niya yung mga apo niya na maging handa kung sakaling bumalik ang tiktik. Sabi niya, huwag kayong magkumpiyansa. Kahit gaano pa kayo katapang, laging mag-ingat. Mas mahina sila, pero kapag hindi kayo handa, delikado pa rin. Huwag daw matakot sa mga ganong nilalang dahil mas mahina ang mga ito kesa sa tao. Sana mapili niyo ang kwento ko. Teacher po ako sa isang public school dito sa amin. Ang nangyari po ito ay noong bagong teacher pa lang ako. Umuwi ako sa probinsya namin para magbakasyon. December noon, kaya medyo mahaba ang bakasyon namin. Isa sa mga alamat na sikat sa amin ay yung tungkol sa multo na naglalakad sa kagubatan. Maraming nagsasabi na may nakikita raw silang babae na naglalakad sa loob ng gubat. May bitbit daw itong sanggol na umiiyak. May mga nagsasabi na nawawala raw yung babae at naghahanap ng daan pa uwi. May nagsasabi naman na naghahanap daw ng nawawalang anak yung babae. May mga nagsasabi rin na naghahanap daw ng taong pumatay sa kanya yung babae. Maraming bersyon ng alamat na ito, pero lahat ng iyon ay iisa lang ang sinasabi, na kapag nakita mo yung babae ay susundan ka niya hanggang sa makalabas ka ng gubat. Kaya ang payo ng mga matatanda, kapag nakakita ka ng babae na may bitbit na sanggol sa gubat, ay tumakbo ka na palabas. May isang kaibigan ako na naniniwala sa alamat na yon. Siya yung nagsabi sa akin na magbigay raw kami ng alay sa multo sa bisperas ng Pasko. Sabi ko naman sa kanya, ba't kami magbibigay ng alay sa isang multo?
na hindi naman totoo. Para sa akin, kwento lang yon, pampalipas sa oras ng mga matatanda. Sabi niya, para raw hindi kami gambalain ng multo. Sabi ko, kung hindi kami lalapit sa gubat, ay hindi naman kami guguluhin ng multo. Pero mapilit siya. Sabi niya, konting alay lang naman daw, konting pagkain at kandila. Papakita lang daw kami sa may bungad ng gubat. Tapos iiwan yung alay. Kaya pumayag na rin ako. Sabi ko, sa bisperas ng Pasko, kasi wala naman akong gagawin noon. Tsaka para makasama ko siya sa Noche Buena, kasi alam kong mag-isa lang siya sa bahay nila. Nagpunta kami sa bungad ng gubat, malapit lang naman yung bahay namin doon. Habang papalapit kami, ay ramdam ko na yung malamig na hangin na parang dumadaan sa buto. Parang may mga matang nakatingin sa amin mula sa dilim. Alam mo yung feeling na ganon. Tapos, may naririnig din ako na parang umiiyak na sanggol. Sabi ng kaibigan ko, hanggang doon na lang daw kami. At iiwan na lang yung alay. Sabi ko naman, bakit? Takot ba siya? Sabi niya, naririnig niya raw yung iyak ng sanggol. Sabi ko, wag siyang mag-alala, ako na ang bahala. Pumasok ako sa gubat. Sabi ng kaibigan ko, wag daw akong papasok. Pero hindi ko siya pinansin. Sabi ko, kung totoo man yung multo, ay hindi naman ako tatakutin noon dahil hindi naman ako natatakot. Habang lumalalim ako sa gubat ay palakas ng palakas yung iyak ng sanggol, nakakairita sa tenga. Sabi ko, lumabas na siya at wag na akong takutin dahil hindi naman ako naniniwala sa mga alamat. Tapos, may nakita ako na nakasabit sa sanga ng puno. Lumang lampin. Bigla akong nagulat kasi naalala ko yung kapatid ko na nawawala. Yun yung lampin na suot niya nung huli ko siyang nakita. 7 taong gulang pa lang ako noon nung mawala yung kapatid ko na sanggol. Nawala siya sa loob ng kagubatan na ito. Biglang lumabas yung babae. Nakakatakot yung itsura niya. Halos hindi ko na siya makilala. Umiiyak siya at sinasabi na ibalik ko raw sa kanya yung anak niya. Takot na takot ako, pero nagalit din ako, sinuntok ko yung babae. Nanghina yung katawan ko at napaupo sa lupa. Nakita ko na hawak ko yung lampin, napunit ko pala yon. Tapos, nag-flashback sa akin yung mga nangyari noon. Ako yung kumuha sa kapatid ko. Ako yung pumatay sa kanya. Ako yung nag-iwan ng katawan niya sa kagubatan. Ako yung dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin siya natatagpuan. Nakita ko yung kamay ko na unti-unting nagiging buto na may natitirang laman. Parang nabubulok na bangkay. Nagulat ako at napasigaw. Nakakatakot yung itsura ko, parang hindi na ako. Sabi ko, ano nangyayari sa akin? Bakit ako nagiging ganito? Tumakbo ako palabas ng gubat. Nakita ko yung kaibigan ko na nag-aabang sa bungad. Sabi ko, tulungan niya ako. Pero nagulat ako nung makita ko yung itsura ko. Kasing pangit na ako ng multo. Umiiyak ako, sabi ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Parang gusto kong bumalik sa nakaraan at baguhin lahat. Pero alam kong huli na ang lahat. Pero lumayo yung kaibigan ko. Tumakbo siya palayo. Hinabol ko siya. Pero hindi ko na siya naabutan. Umiiyak ako. Sabi ko, hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Pero wala na akong naririnig na boses. Nandun na lang ako sa gubat. Naglalakad at umiiyak. Hindi ko alam kung ilang taon na ang lumipas. Nung makalabas ako sa gubat ay matagal na pala akong nawawala. Yung kaibigan ko ay naging teacher din at kinukwento niya sa mga estudyante niya ang nangyari sa akin. Sabi niya, nakita niya ako nakausap yung multo pero hindi niya raw maintindihan yung pinag-uusapan namin. Naglalakad daw ako palabas ng gubat pero nag-iba na yung itsura ko. Parang ako na raw yung multo. Sinuntok ko raw yung multo at napasigaw. Nung lumabas ako sa gubat ay umiiyak ako at sinasabi na hindi ko raw sinasadya.
Tumakbo raw siya at iniwan ako. Kaya pala ako na yung bagong multo ng kagubatan. Ako na ngayon yung naglalakad at umiiyak naghahanap ng taong pumatay sa kapatid ko. Ngayon, ako na ang nagbabantay sa mga naglalakad sa kagubatan. Isa na akong alamat na nagdadala ng sakit sa mga nakakasaksi sa akin. Ako po si Kuya Rolly. Isa po akong security guard sa isang maliit na barangay na nasa gilid ng kagubatan. Malaki na po yung barangay namin ngayon pero noong unang ma-assign ako dito ay talagang napakakonti lang ng mga bahay at mga tao. Isa ako sa mga security guard na nagbabantay sa mga bahay tuwing gabi. Nung una akong ma-assign dito ay may sarili na akong bahay at lupa. Simple lang ang buhay ko noon, tahimik at walang aberya. Nung una ay wala naman akong napapansin na kakaiba sa bahay ko. Pero habang tumatagal ay may mga nangyayari na hindi ko maipaliwanag. May mga nawawalang gamit, mga bagay na gumagalaw ng kusa, mga ilaw na nagbubukas at sarado. Nagsimula ito nung isang beses na umuwi ako galing sa trabaho. Nakita ko na yung mesa sa kusina ay nakabaligtad. Akala ko ay may pumasok na magnanakaw pero wala namang nawawalang gamit. Nagtaka lang ako pero hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos noon, para bang araw-araw may bagong kababalaghan sa bahay ko. Nagsimula sa maliliit na bagay hanggang sa naging mas nakakatakot na mga pangyayari. Minsan ay yung mga upuan sa sala, nakikita ko na nag-aayos sila ng sarili nila. Yung mga gamit ko sa banyo, nawawala. Tapos makikita ko na lang na nakalagay sa labas ng bahay. Yung mga damit ko, minsan nakasabit sa puno. Tapos yung mga damit ay nakaturo sa isang direksyon, papunta sa kagubatan. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon pero natakot ako. Minsan ay nakakarinig ako ng mga bulong at kaluskos na nanggagaling sa kagubatan. Hindi ko na lang pinapansin pero habang tumatagal ay lalo lang akong natatakot. Isang beses, habang naglalakad ako pa uwi, ay nakarinig ako ng kaluskos sa kagubatan. Tumigil ako at tiningnan kung saan nanggagaling yung tunog. Nakita ko na may puting anino na dahan-dahang lumalabas mula sa kagubatan. Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Nung makita ko na yung anino ay naglalakad papunta sa akin ay tumakbo na ako. Pagdating ko sa bahay ay hindi na ako lumabas. Nung gabing yon ay hindi ako nakatulog. Hindi ko makalimutan yung nakita ko, isang anino na walang mukha. Ilang araw ang lumipas ay hindi ko pa rin makalimutan yung nakita ko. Kaya isang gabi, nagpasya ako na harapin ulit yung anino na yon. Naglakad ako sa gilid ng kagubatan at naghintay. Nung makita ko ulit yung anino na naglalakad papunta sa akin, ay hindi ako umalis, hinayaan ko lang siya na lumapit. Habang papalapit siya ng papalapit, ay mas nagiging malinaw yung itsura niya. Isang babae na nakasuot ng puting damit. Mahaba yung buhok niya, parang kurtina na tumatakip sa mukha niya, pero nung tumingin ako, wala talaga siyang mukha. Nakakatindig balahibo. Natakot ako sobra, pero hindi ako umalis. Parang may parte sa akin na nagsasabing kailangan kong manatili. Pinanood ko lang siya na lumapit sa akin kahit na ang puso ko ay nagwawala sa kaba. Hanggang sa ilang hakbang na lang ay nasa harapan ko na siya. Nung makita ko yung itsura niya ay nakaramdam ako ng awa. Hindi ko alam kung bakit pero naisip ko na kailangan niya ng tulong. Kaya nagpasya ako na hindi natatakbo. Kinaumagahan ay pumunta ako sa bahay ni Lolo Berto. Siya yung pinakamatanda sa barangay namin. Kinuwento ko sa kanya yung nangyari sa akin at tinanong ko kung may alam siya tungkol sa babae na nakita ko. Sabi ni Lolo Berto ay may isang babae noon na nawala sa kagubatan. Hindi na siya natagpuan pa kaya ang hinala ng mga tao ay baka may nangyaring masama sa kanya. Naisip ko na baka yung babae na nakita ko ay yung babaeng nawawala. Kaya ang ginawa ko ay gumawa ako ng maliit na altar para sa kanya sa gilid ng kagubatan. Nilagyan ko ng kandila at mga bulaklak. Nakiusap ako na sana ay makahanap na siya ng kapayapaan.
Pero kahit na ginawa ko yon, ay parang hindi pa rin ako mapakali. Parang may malamig na hangin na laging sumasabay sa akin, lalo na sa gabi. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako sa mga multo, sa mga anino at sa mga kaluskos na nanggagaling sa kagubatan. Lalo na kapag Pasko kasi sobrang tahimik, malamig na malamig at yung kagubatan parang may bumubulong ng mga alaala ng nakaraan. Yung parang bawat kaluskos ng dahon ay may dalang kwento ng lungkot at takot.